Kabanata 1101. The Creeds Family. Marahang tumango si Demi Watt sa kanyang ulo. Naisip ko na ang lahat. Patuloy niya, totoong naglatag ng malaking laro ng chess ang pamilya Jade. Ngayon, ang game na ito ay malapit ng opisyal na ilulunsad. Anong klaseng laro ng chess? Tanong ni Carson York. Sina Master Lund, Case Jones, at iba pang nakaupo sa parehong mesa ay sabay-sabay na tumingin, tila nalilito. Pinaikit ni Demi ang kanyang mga mata at sumagot, being enthroned as an imperial family. Samantala, ang mga tao sa piging ay nagkagulo. Ang mga naruroon sa pinangyarihan ay ang mga bigwig ng kanilang rehiyon. Halos sabay-sabay na tumayo ang maraming bisita at malakas na sinaway si Nigel Jade na nakatayo pa rin sa stage. Tinanong nila, hari ng Northern Rafinesque, ano ang kahulugan nito? Sa sandaling ito, nakatayo si Nigel sa entablado, walang ekspresyon. Samantala, isang pila ng mga tao ang umakyat sa entablado at patungo sa kanya mula sa gilid. May kabuuang 3 lalaki ang dumating sa entablado. Ang isa sa kanila ay isang matandang lalaki na nakasuot ng berdeng damit. Ang isang lunok ay nakaberde sa kanyang manga sa mga sinulid na kulay ube at ginto. Ang disenyong ito ay isang simbolo na nagsasaad sa lalaking ito bilang isang mandirigma ng pamilya ng hari ng Jade na may pinakamalakas na kapangyarihang labanan. Ang isa pang lalaki ay nakasuot ng retro-style golden armor. Ang lalaking ito ay may dominanteng aura at isang matibay na figure na nagbibigay ng impresyon ng isang general sa isang sinaunang larangan ng digmaan. Siya ang pinuno ng 18 Knights ng Jade family. Ang huling lalaki ay nakasuot ng itim na balabal, isang mata lang ang nakikita at naglalabas ng masamang aura mula sa kanyang katawan. Ang mga bisitang naruroon ay siguradong hindi pamilyar sa lalaking ito. Gayunpaman, kung narito ngayon sina Tyr Summers at Xanthus Meriem, makikilala na nila agad ang lalaking ito. Siya ay walang iba kundi ang Dark Occult Bishop na nakakuha ng Kadoko Scripture. Sa ngayon, lahat ng tatlo ay maaaring ituring na nangungunang mga baril ng Jade Royal Family. Magkasama silang lumabas sa entablado partikular na para i-back up si Nigel, baka sakaling may maging masyadong nabalisa at sinubukang gumawa ng isang bagay na masyadong radical sa kanya. Sa oras na ito, ang mga bisita sa ibaba ng entablado ay nagsimulang mawala ng kontrol sa kanilang mga emosyon. Gayunpaman, hindi natarante si Nigel. Isa-isa niyang pinasadahan ng tingin ang mga bisita, saka huminga ng malalim bago sinabing, manahimik kayong lahat. Manahimik ka at makinig ka sa akin. Sa kasamaang palad, walang nagbigay pansin sa kanyang mga salita. Marami pa ring ingay na nagmumula sa ibaba. Bukod dito, maraming makapangyarihang ulo ng pamilya ang nag-utos sa kanilang mga nasasakupan na bumunot ng kanilang mga sandata at handang lumaban. Sa mga oras na ito, isang matinding putok ng baril ang biglang umalangaw-ngaw mula sa paligid ng bangkwat. Isa sa mga mandirigma ng pamilya Jade ay naglabas ng isang AK-47 rifle at random na nagpaputok patungo sa langit. Sa putok ng baril, biglang tumahimik ang ingay na nagmumula sa karamihan. Ipinikit ni Nigel ang kanyang mga mata. Medyo nasiyahan siya sa reaksyon ng mga bisita sa ibaba ng entablado. Ngayon, dapat lahat ay kumalma at makinig sa akin, di ba? Sabi ni Nigel. Mula sa ibaba, may hindi napigil ang magsalita muli, hari ng Northern Rafinesque, ano ba talaga ang gusto mo? Medyo nagtatagal upang ayusin ang kanyang mga iniisip, dahan-dahan lamang ibinuka ni Nigel ang kanyang bibig pagkatapos ng mahabang paghinto. Sinabi niya, habang nangyayari ito, inanyayahan ko ang lahat mula sa 4 na sulok ng imperyo na pumunta rito para sa espesyal na okusyong ito. Sa isang banda, gusto ko na lahat ay sumama sa akin sa pagdiriwang ng aking ika-7 kaarawan. Gayon din, ako ay lubos na nagpapasalamat sa lahat para sa paggawa ng isang pabor sa akin. Siyempre, hindi iyon ang pangunahing layunin ng kaganapan. Ang pangunahing layunin ng pag-imbite ko sa lahat sa Jade Royal Manor sa pagkakataong ito ay, dahil nais kong hilingin sa inyong lahat na pangunahan ang inyong mga pamilya sa pagsali sa aking maharlikang pamilya ng Jade sa pamamagitan ng pangako ng katapatan sa atin. Ang paliwanag ni Nigel ay simple at prangka, ngunit ang mga epekto nito ay nakakagulat at nakapipinsala. Sa isang iglap, muling sumiklab ang matinding debate sa mga manunood. Marami pang ang mga bisita ang nagkomento na si Nigel ay nawala ng malay. Kahit na ang kanyang Jade family ay tinatawag na Royal Family, hindi mapipilit ng kanyang pamilya ang lahat ng makapangyarihang pamilya sa imperyo na pagsilbihan siya. Hindi banggitin, ang pamilyang Jade ay isang maharlikang pamilya lamang.
Kahit na dumating ang imperial na pamilya ng imperial capital, ang ulo ng kanilang pamilya ay hindi maglalakas loob na sabihin ang mga ganoong salita. Isang family head ng isang super first-class magnate family from the East ang tumayo mula sa kanyang upuan at pinagsabihan, "Nigel, anong klaseng birong ito, anong klaseng pipe dream ang nararanasan mo? Sa anong batayan ng ahas ang iyong pamilya Jade na mangarap na mapagsilbihan ka ng lahat ng mga magnates ng imperyo? Delusional ka ba? May ibang nagsabi, may ideya ka ba kung anong uri ng mga pamilya at puwersa ang naririto ngayon? Kapag ang lahat ng kapangyarihan mula sa apat na sulok ng imperyo ay nagsanib puwersa laban sa iyo, ang iyong pamilyang Jade ay magiging matatalo." Hindi naman naasar si Nigel sa mga tanong at rebuttal ng mga magnate family head na ito. Tila matagal na niyang inaasahan ito at sumagot, "Lahat, mangyaring huminahon. Hindi pa ako tapos sa speech ko." Sa sandaling ito, sa hapagkainan ni Carson York at ng iba pa, patuloy na bumantong hininga si Demi Watt habang sinasabi niya, sa katunayan, tulad ng inaasahan, ito ang tunay na layunin ng maharlikang pamilya ng Jade. Sabi ni Carson, na nasa gilid, "Lolo Watt, malupit talaga si Nigel. How dare he dream that all of the magnate family would actually swear allegiance to his Jade royal family? Well, ito ay dahil ang pagpapanumpa ng katapatan sa lahat ng makapangyarihang pamilya sa maharlikang pamilya ng Jade, ay ang pangunahing kondisyon para sila ay maluklok bilang isang imperial na pamilya," sagot ni Demi. Anong ibig sabihin nito? Natigilan si Carson. Ipinaliwanag ni Demi, mula sa four noble imperial families sa imperial capital, ang pinakahuling family na naluklok ay ang pamilyang Windsor. Gayunpaman, ang pamilyang iyon ay naging isang imperial na pamilya 60 taon na ang nakararaan. Noon, nang ang pamilya Windsor ay naluklok, ang lahat ng mga magnate ng imperyo ay nagsagawa ng seremonya upang batiin sila. Sa madaling salita, sa panahong iyon, lahat ng mga magnate na pamilya sa imperyo ay tahimik na isinuko ang kanilang sarili sa pamilya ng Windsor. At ang ganitong uri ng mahusay na pag-iisa ay dapat mapanatili sa loob ng hindi bababa sa 10 taon para magkaroon ng matatag na pundasyon ng isang imperial na pamilya. Carson, ang tinatawag na titulo ng imperial family ay talagang tumutukoy sa isang supreme family na namuno sa mayayamang pamilya sa mundo noong sinaunang panahon. Sila ay may kakayahang pag-isahin ang lahat ng magnate na pamilya sa imperyo. Tanging ang apat na noble imperial families ang nagpatupad nito ng tradisyon sa modernong panahon. Medyo natarante si Carson. Nabigo siyang maunawaan ang kahulugan sa likod ng mga salita ni Demi. Hindi na nagpaliwanag pa ang matanda dahil hindi magtatagal ay tutulungan siya ni Nigel para masagot ang lahat ng mga pagdududa na kinikimkim sa puso ng mga panauhin. "Lolo Watt, ang mga imperial na pamilya ba ay may kaugnayan sa gobyerno?" tanong ni Carson. Ganap na walang kaugnayan. Ipinaliwanag ni Demi, maharlikang pamilya man o imperial na pamilya, halos kinakatawan nila ang pamayanan ng martial arts ng mainland. Maaaring ang mga imperial na pamilyang ito ay kumakatawan pa rin sa mga opisyal na partido 100 taon na ang nakalilipas. Ngunit sa modernong panahon na ito, matagal na silang humiwalay sa gobyerno. Ngayon, wala na silang kinalaman dito. Kaya, ang mga pamilya ng imperial ay hindi sakop ng gobyerno. Tanong ni Carson. Hindi, sila ay hinirang ng makapangyarihang puwersa na nakatago sa loob ng martial arts community. Sila ay tinatawag na Creeds of Mainland. Ang mga credo ng mainland. Lahat ng nakaupo sa iisang table ay nakatingin kay Demi na may gulat at hindi makapaniwalang mga ekspresyon. Ano nga ba ang mga credo ng mainland? Ipinaliwanag ni Demi, nagkaroon sila ng daan-daan o kahit libu-libong taon na ang nakalilipas. Ang kanilang pag-iral ay lampas sa ordinaryong mundo. Maaari nilang sirain ang lahat ng pinakamataas na pamilya sa mundo ng walang pagsisikap. Gayunpaman, dahil sa kaalaman na mayroon ako ngayon, hindi ko gaanong naiintindihan ang tungkol sa mga credo ng mainland. Sa buong pamayanan ng martial arts ng mainland, ang tanging sapat na makapangyarihan upang makipag-ugnayan sa credo ay ang apat na pamilya ng imperial na maharlika ng imperial capital. Binaligtad ng mga salita ni Demi ang pananaw ni Carson at ng iba pa. Samantala, nakikinig pa rin mula sa malayong hotel na kanilang kinaroroonan, ang trio na nakabog sa eksena ay natigilan ng marinig ang mga salitang iyon. Lumingon si Cyrus Labelle kay Tyr at nagtanong sa tonong umaasam, "Boss, narinig mo na ba ang Creeds of Mainland dati?" "Walang narinig tungkol dito." Paulit-ulit na umiling si Tyr.
Sa paghusga sa mga salita ni Lolo Watt, ang ranggo ng Prince of Mainland na ito ay higit na nababago ang Four Noble Imperial Families sa Imperial Capital. May karapatan pa silang iluklok sa trono ang mga pamilyang imperial. Sa puntong ito, itinaas ni Tyr ang kanyang baba at pamulong, gaano kaya kalakas ang ganitong uri ng kapangyarihan. Maaari ba itong katulad ng pamilya Rothschild mula sa Amerika? Kabanata 1102. Ang 5th Imperial Family. Rothschild Family. Tumigas ang ekspresyon ni Cyrus Labelle nang marinig ang pangalan. Ayon sa mga alamat, ang pamilya Rothschild ay isang napakayaman at maimpluwensyang organisasyon. Ang pagsubaybay sa kanilang pag-iral sa hindi bababa sa 200 taon na ang nakalilipas, sila ay napakalaki at may kapangyarihang kontrolin ang mga digmaan. Gayunpaman, bilang Palace Master ng Regal Palace, narinig lang ni Tyr ang tungkol sa pamilya Rothschild. Sa katotohanan, ang Regal Palace ay hindi kailanman nakipag-ugnayan sa nasabing pamilya, sa kabila ng kanilang mga taon sa ibang bansa. Ang pamilyang ito ay tila umiiral lamang sa mga alamat, ngunit tila matatagpuan din sa lahat ng dako. O marahil, GPE. Ang mga asset na pagmamayari ng GPE, isang organisasyong super intelligent sa ibang bansa, ay nasa astronomical number. Medyo pamilyar sa kanila si Tyr, ilang beses nang nakipag-usap sa organisasyon. At veterinaryo, ang bawat pakikipag-ugnayan ay hindi nabigo na hamanin ang kanyang pag-unawa sa mga kakayahan ng organisasyon. Ang GPE ay kilala rin bilang pananaw ng Diyos. May mga time kung saan inakala ni Tyr na ang tagapagtatag ng organisasyon ay ang Diyos mismo. Ano man iyon, naisip ni Tyr na ang mga kapangyarihang ito ay katulad ng mga credo ng mainland na binanggit ni Demi Watt. Lumalabas na ang mga nakakatakot na organisasyon na ito ay lumitaw hindi lamang sa ibang bansa, ngunit marami sa mainland. Sa lugar ng pagdiriwang, inihayag ni Nigel Jade ang kanyang layunin. Bago sila mabigyan ng titulo ng pamilyang imperial at maging ikalimang pamilya ng imperial ng mainland, kailangan ng maharlikang pamilya ng Jade ang mga kilalang pamilya na magpakita ng pagsunod sa kanila. Nagdulot ng malaking kaguluhan, ito ang aktwal na motibo ng maharlikang pamilya ng Jade. A 5th Imperial Family. Ano ang pinagsasabi mo? Matapos malaman ang tunay na motibo ni Nigel, marami sa mga ulo ng mga pamilya ang naroroon sa galit. Ang mga panahon ng feudal ay lumipas at ang linya ng hari ay namatay ilang dekada na ang nakalilipas. Paano lumitaw ngayon ang konsepto ng pagbibigay ng mga titulo ng imperial? Stop pulling our leg, Nigel Jade. Mankind has not been to the moon and there are rockets in space, you trying to go back in time. Stop messing around. Order your mental leave, we are not staying. Habang nagsasalita siya, ang pinunong ito ng isang kilalang pamilya mula sa silangan ay galit na tumayo at umalis, kasama ang kanyang mga nasasakupan na nakasunod sa kanya. Nakailang hakbang pa lang siya bago tumakbo ang isang golden swallow, na pinangungunahan ang ilan sa kanyang mga tauhan, at hinaranggan ang kanyang paglabas. Ano ang iniisip mo, Nigel Jade? May balak ka bang saktan kami ngayon? Hindi ka ba natatakot sa mass retaliation? Panunuyan niyang sabi. Marami sa iba pang mga padre de pamilya ang tumayo at tumunog. Tama. The 5th Imperial Family. Anong pinaggagawa mo, Nigel Jade? Libo-libong milya ang agwat namin at walang ugnayan sa isa't isa. Bakit kami magpapasakop sa inyo? Anong klaseng sakit na biro ito? Inutusan mo ang iyong mga tauhan na pabayaan kami, Nigel Jade. Kung hindi, huwag mo kaming sisihin sa galit na dadalhin namin sa iyo. Ang lahat ng ito ay mga taong may kapangyarihan, na may sariling mga ugali. Proud at egoistic na hindi sila susuko sa maharlikang pamilya ng Jade at sa kanilang mga hanggal na pagtatangka na maging isang imperial na pamilya. Naisip ni Master Lon, na nakaupo kasama ni Carson York at ng iba pa, ang maharlikang pamilya ng Jade ay binubuo ng isang grupo ng mga moron. Palibhasa'y maikli ang ulo, tumayo siya at naghanda para sawayin si Nigel. Tumingin si Demi Watt kay Master Lon at sinabing, kailangan mong gumawa ng isang bagay sa napakasamang ugali mo, Master Lon. Ang pako na lumalabas ay namumuti. Para maisip ng maharlikang pamilya ng Jade na igawad ang imperial na titulo sa taong ito at edad, dapat ay mayroon silang trump card na nakatago sa kanilang manggas. Kailangan mong mag-ingat na huwag hayaan ang iyong padalos-dalos na ugali na masira ang iyong buhay. Agad na kumalma si Master Lon matapos marinig ang sinabi ni Demi. Nang makaupo na siya, itinagilid niya ang kanyang ulo sa direksyon ng matanda at sinabing, salamat sa paalala, Master Demi.
Bilang Southern Lord, sinenyasan ni Carson ang lahat ng mga pinuno ng pamilya sa timog na manatiling matyaga at mahinahon bago ihayag ng maharlikang pamilya ng Jade ang kanilang mga card. Hindi maaaring magkaroon ng anumang padalos-dalos na pagkilos bago malaman kung ano ang trump card ng pamilya ng hari ng Jade. Nagmula sa silangan at kanluran ang pinakamasungit na grupo. Ang mga rehiyong ito ay hindi kasing isa ng kanilang mga katapat sa Hilaga at Timog. Wala silang presensya sa lahat, at walang mga pinuno sa kanila, ang iba't ibang mga ulo ng pamilya na ito ay may opinyon sa kanilang sariling karapatan at nagtataglay ng kanilang sariling mga pananaw. Iyon ang dahilan kung bakit hindi sila nakikinig sa iba at mapusok ang mga karakter. Tungkol naman sa Hilaga, pareho sina Draco Summers at Finley Willow ay hindi nakatanggap ng imbitasyon mula sa maharlikang pamilya ng Jade. Kahit noon pa man, nanatiling sibil at tahimik ang iba pang mga pamilya sa hilagang bahagi, dahil hindi sila gaanong kilala gaya ng ibang mga grupo. Ang sitwasyon ay nagiging out of hand. Maging ang pagpapaputok ng babala ng mga putok ng baril ay hindi gaanong nagawa upang masugpo ang kaguluhan. Parami ng parami ang tumayo para umalis. Wala silang intensyon na maging sunod sonyerin sa maharlikang pamilya ni Jade. Sa hotel, sa wakas ay naunawaan ni Tyr at ng iba pa ang gustong makamit ng maharlikang pamilya ng Jade. Tanong ni Zyrus, "Boss, ang maharlikang pamilya ng Jade ay may hawak na trump card kung maaari nilang buong tapang na anyayahan ang lahat ng mga ulo ng pamilya dito at pilitin silang magpasakop, lahat para mabigyan sila ng titulong imperial. Ano sa palagay mo ito?" Kinusot-kusot ni Tyr ang kanyang mga mata at sinabing, "Hindi ba obvious, Zyrus?" Magkasabay na sumigaw sina Zyrus at Xantes, "Kadoko Scripture." Eksakto, ang Kadoko Scripture. Nagpatuloy si Tyr. "Natatakot ako na iyon ang dahilan kung bakit pinagdaanan ng maharlikang pamilya ng Jade ang lahat ng problema sa pagkuha ng kasulatan mula sa Maddox Village. At ang kanilang kasunod na massacre sa angkan ay para lamang walang makapaglabas ng anumang impormasyon tungkol sa kanilang mga aksyon. Ang Kadoko Scripture ay naipasa sa loob ng libu-libong taon at may mga talaan ng hindi mabilang na Kadoko spells. Xantes, hindi mo ba binanggit ang isang alamat ng Maddox kung saan pinatay ng isang individual ang isang buong hukbo ng 100,000 sundalo sa isang gabi? Sa palagay mo ba ay may ilang Kadoko spells na nakatala sa banal na kasulatan na maaaring makahawa sa maraming tao at makontrol silang lahat ng sabay-sabay? Parang biglang nanlamig ang hangin sa paligid nila. Ito ay masama, totally masama. Napadilat sina Zyrus at Xantes sa gulat. Ganoon sila sa paggamit ng masasamang spell sa Kadoko Scripture para kontrolin ang mga pamilyang ito. Tama nga ang palagay ni Tyr, dahil sa Jade Royal Manor, nagpakita ng sarili si Dark Occult Bishop. Dahan-dahan niyang binuklat ang isang selyadong garapon habang bumubulong ng isang incantation na hindi naiintindihan ng iba. Kabanata 1103. Vampiric Spell. Ang mga tao ay tumingin kay Dark Occult Bishop na nalilito. Pinag-isipan nila ang kanilang mga utak upang malaman kung ano ang kanyang nakukuha. Si Nigel Jade ay may tagumpay ng ngiti sa kanyang mukha. Nakatuon ang tingin niya sa isang lalaking nasa edad 60s. Kilala bilang Troika Bulek, ang pinuno ng pamilyang Bulek sa silangan, kilala siya sa kanyang matigas na ugali. Ang taong tulad niya ay hindi kailanman kusang magpapasakop sa maharlikang pamilya ng Jade. Sa lahat ng nagprotesta, siya ang pinakamalakas na sumigaw. Na may malabong ngiti sa kanyang mukha, tumingin si Nigel kay Troika at sinabing, "Troika Bulek, naaalala kita." Kaya, tumanggi ang pamilyang Bulek na mangako ng katapatan sa akin. Ngumuso si Troika. "Ang iyong titulo bilang isang royal family ay isang titulo lamang, Nigel Jade. Sa totoo lang, isa ka lang angkan dito sa tinalikuran ng Diyos na lugar na tinatawag na Northern Rafinesque. Hindi ito sinaunang panahon, seryoso ka bang nag-iisip na maging isang imperial na pamilya? Hindi ka ba magsisisi dito?" Tanong ni Nigel. "Bakit ako?" Ganti ni Troika. "Ako, Troika Bulek, aalis sa lugar na ito ng Diyos ngayon. Sasaktan mo ba ako? Kung mamamatay ako dito, ang mga mandirigma ng pamilyang Bulek ay aatake bukas." "Oo naman, marahil hindi sila kasing lakas ng iyong mga tauhan sa isang bukas na labanan, ngunit paano ang isang pagpatay? Hindi ako naniniwala na makakatulog ka ng mapayapa. Di lang yan, hindi lang ako ang tumatanggi dito na mag-pledge ng loyalty." Ngumuso si Troika at tumalikod na para umalis kasama ang mga tauhan niya. "Kukunin mo ito mula dito, Dark Occult Bishop," sabi ni Nigel.
Nang magkaroon ng sapat na pakikipag-usap, bumalik siya sa kanyang upuan at malayang humigop ng tsaa, na tila umaasang may mangyayaring interesante. Biglang pinaikot ni Dark Occult Bishop ang garapon at lumabas ang isang napakabilis na Kodoko parasite. Binaril nito si Troika at ang kanyang mga tauhan sa bilis ng bala at sumabog sa kanilang mga ulo. Ang maliit na pagsabog ay bumuo ng isang buga ng pulang usok na damapo kay Troika at sa kanyang mga tauhan. Kaagad silang nagpakawalan ng nakakatakot na pag-iyak habang nagsimula silang magdugo mula sa lahat ng mga butas. Sa grupong ito ng mga tao ay kakaunti ang malalakas na mandirigma. Gayunpaman, umagos ang dugo mula sa kanilang mga butas at tila sila ay nasa matinding paghihirap. Bumagsak sa lupa, gamulong-gulong, at sumisigaw sa sakit, lumilitaw ang mga paltos na puno ng dugo sa buong katawan nila at bawat gasgas ay kasing duguan ng nauna. Ang mga tao ay tumingin sa takot habang ito ay nagpatuloy sa isang magandang minuto. Sa kalaunan, huminto sa paghinga si Troika at ang kanyang mga tauhan, na naging mga dagwang bangkay. Nagkaroon ng kaguluhan sa gitna ng karamihan. Ano ito sa lupa? Anong ginawa mo, Nigel Jade? Gayunpaman, patuloy na iniinom ni Nigel ang kanyang tsaa nang hindi nagpapakita ng anumang senyales ng balak na magbigay ng paliwanag. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Dark Occult Bishop. Nagsalita siya bilang kapalit ni Nigel upang lutisin ang pagdududa ng karamihan at alisin ang kalituhan. Hayaan mong ipakilala ko ang aking sarili. Ako si Dark Occult Bishop, na kilala rin bilang ang huling natitirang Kodoko Master ng Madex. Ngayon, sa katotohanan. Kanina, binato ko ng Kodoko spells lahat ng tao dito sa handaan. Kahit sino, kahit na makapangyarihang mga mandirigma, ay mamamatay sa matinding kamatayan sa loob ng ilang minuto kapag na-activate na ang vampiric spells. Ang matitira na lang ay isang dagwang bangkay. Isang kaguluhan ang sumabog sa bulwagan. Ano? Maging sina Carson York at Master Lund ay nagulat. Maraming tao ang nagmura sa galit. Nigel Jade. How dare you threaten us with Kodoko spells? Wala pa akong nakikitang karumal-dumal na tao hanggang ngayon. Naging mas mainit ang kanyang init ng ulo nang hinampes ni Master Lund ang mesa at tumayo. Bigyan mo kami ng panlunas, Dark Occult Bishop. Hahaha. Kala ko wala eh. Patuloy ang pagtawa ni Dark Occult Bishop. Ngunit huwag mag-alala, kung manganggako ka ng katapatan sa maharlikang pamilya ng Jade, maipapangako ko sa iyo na ang vampiric spell ay hindi maa-activate kailanman. Kung tatanggi ka, natatakot akong mamatay ka sa isang kakila-kilabot na kamatayan. I don't believe it. How can you spell on us nang hindi namin napapansin? Kahit na ang nangyari kay Troika bilang isang president, marami sa mga tao ang tumangging maniwala na ang Dark Occult Bishop ay may kapangyarihang gumawa ng mga spell sa lahat ng naroroon. Dagdag pa, mayroong maraming mga mandirigma sa kanila na mapapansin kung ang Kodoko spells ay ginawa. May kakaiba ba sa katawan mo, Master Watt? Tanong ni Carson na nakakunot ang noo. Nagbigay ba ng spell si Dark Occult Bishop sa bawat isa sa atin? Umiling si Demi. Wala akong nararamdaman. Ginagawa ba niya tayong walang alam? Pagtataka ni Carson. Gayunpaman, inilagay ni Demi ang isang hindi pangkaraniwang solemn na nakilos at sinabi, "Hold your horses, my comrades." Ang mga pamamaraan ng Jade Royal Family ay higit na lumampas sa aking inaasahan. Ipaalam sa ating mga kasama sa timog na huwag kumilos ng padalos-dalos. Naiintindihan. At the same time, may mangilan-ngilan pa rin ang gustong umalis. Naglabas si Dark Occult Bishop ng ilang Kodoko parasite at nangyari ulit ang parehong bagay. Ang mga parasito ay sumabog sa itaas ng kanilang mga ulo, at kaagad, isa pang ilang dagwang bangkay ang lumitaw. Muling namayani ang katahimikan sa venue ng selebrasyon. Kung hindi sapat na babala ang nangyari kay Troika, napatunayan na ngayon ni Dark Occult Bishop na sinadya niya ang sinabi niya. Tumingin si Dark Occult Bishop sa mga tao sa ibaba na may nakapikit na mga mata. May gustong sumubok ngayon. Marami ang natahimik, sila ay natakot, lubos na natakot sa kanilang nasaksihan sa kanilang sariling mga mata na kung hindi man ay malusog na tao na namamatay sa matinding paghihirap at nagiging isang malagim na bangkay. Gayunpaman, mayroon pa ring ilang mga hanggal na tao na hindi natatakot sa kamatayan. Kahit na pagkatapos ng lahat ng nangyari, hindi bababa sa 100 ulo ng mga family ang tumayo. Nigel Jade. Who would have known that the Jade Royal Family was so vile and wicked? Hinding-hindi ako magpapasakop sa'yo kahit mamatay ako ngayon. Patayin kaming lahat gamit ang vampiric spell kung maglakas loob ka.
Kaagad, ang mga patriarkang ito ay galit na ang lahat ng kanilang mga nasasakupan ay naglabas ng kanilang mga sandata. Nang may nangunguna sa daan, tumugon ang ilan sa mga ulo ng mga pamilya matapos bumalik sa kanilang katinoan. Hindi sila natatakot sa kamatayan at mas gugustuhin nilang mamatay kaysa magpasakop sa kasuklam-suklam na kapangyarihan ng maharlikang pamilya ng Jade. Kabanata 1104. Puppet Spell. Ano ito? Ganito ba dapat ugali ng lalaki? Hinampis ni Master Lund ang mesa gamit ang kanyang kamay at tumayo. Si Case Jones at ang ilan sa iba pang mga patriarch sa timog ay tumayo rin. Gustong sumunod ni Carson York ngunit pinigilan siya ni Demi Watt. Ganito ba tayo dapat mamuhay, nagpapasakop sa isang masamang Panginoon, lahat para lamang mailigtas ang ating sariling mga balat, Master Watt? Kung mananatiling matatag tayo kahit nasa harap ng kamatayan, hindi tayo papatayin ng maharlikang pamilya ng Jade. Kung tayo ay mamatay dito, hindi rin sila malayo sa pagkalipol, sabi ni Carson. Umiling si Demi. Kung napagtanto mo ang lahat ng iyon, hindi mo ba ipagpalagay na si Nigel Jade, ang tusong fox sa ating lahat, ay napagtanto din ito? Anong ibig mong sabihin? Isang ideya ang lumitaw sa isip ni Carson. Ngunit bago siya makapagpatuloy, ipinagpatuloy ni Dark Occult Bishop ang kanyang mga aksyon. Pinaikot-ikot ang kanyang garapon, lumipad palabas ang mga kakaibang Kadoko parasites at papunta sa mga matigas ang ulo ng mga pamilya. Tulad ng nangyari kanina, ang mga parasito na ito ay lumipad sa matinding bilis at sumabog sa itaas ng ulo ng mga taong ito. Pumutok ang lilang usok at tumama sa kanilang mga ulo. Ang usok na nag-activate ng vampiric spell kanina ay kulay pula, ngunit ngayon ay purple na. Mukhang mas nakakatakot kaysa sa naunang usok. Kakatwa, ang mga taong ito ay hindi namatay sa isang masakit na kamatayan tulad ni Troy Kabulek at ng kanyang mga tao. Nanatili silang nagyelo sa lugar na parang mga tuod na kahoy, nalilito sa nangyari. Hahaha, Nigel Jade, naliligaw ang mga spells mo. Nagtawanan ng iba pang mga padre de pamilya matapos nilang masaksihan ang eksena. Gayunpaman, tumagal lamang ng ilang segundo ang tawanan bago biglang huminto. Sapagkat malapit na nilang masaksihan ang isang bagay na hindi kapanipaniwala. Ang mga matigas ang ulo at matigas ang ulo ng mga patriarka ay biglang nagbago ng kanilang mga saloobin at dahan-daang naglakad patungo kay Nigel. Anong ginagawa mo, Master Lund? Sigaw ni Carson. Nang makita niya sina Master Lund, Case, at ang iba pa na naglalakad patungo sa entablado, tumakbo si Carson pasulong, sinusubukang hilahin sila pabalik. Gayunpaman, hindi nila pinansin si Carson at ipinagpatuloy ang kanilang pagmarcha pasulong, na ang kanilang walang buhay na mga mata ay nakatitig sa harapan. Ilang saglit lang ay nakarating na ang lahat sa stage. Hail King Jade! Mabuhay si King Jade! Umalangaw-ngaw sa buong bulwagan ang mga chants ng katulad na fashion. Habang binibigkas nila ang kanilang katapatan, ang mga taong ito ay lumuhod, tulad ng gagawin ng mga sinaunang ministro kapag nakikipagkita sa emperador. Ano ang nangyayari, Master Watt? Tanong ni Carson na baka sa mukha ang pagkagulat. Pati si Demi ay nagulat din. Ang kanilang mga isip ay kinokontrol ng isang Kadoko spell na ginawa ng Dark Occult Bishop, na ginagawa silang mga buhay na puppet. Umupo ka, Carson, huwag magsalita at huwag kumilos. Lubos naming minaliit ang magagawa at gagawin ni Nigel Jade. Napabuntong hininga si Carson at sumagot, may ganito bang masamang paraan ng pagkontrol sa mga tao sa ating mundo? Sumagot si Demi, ang hipnotismo, sining ng voodoo, at mga spells ng Kadoko ay may kakayahang gawing puppet na sumasagot sa lahat. Ito ay mas nakakatakot kaysa pumatay ng tao. Dati, marami ang nagpapahayag ng kanilang kalungkutan laban sa maharlikang pamilya ng Jade. Ngayon, tahimik sila na parang daga. Kahit gaano pa sila kainggit at galit, wala silang magagawa sa harap ng mga taktika ng maharlikang pamilya ng Jade. Walang nakakaalam kung may mas nakakatakot na naghihintay sa mga anino. Napatigil ang lahat sa kanilang ginagawa at nanatiling nakapikit. Nang masaksihan ito, tumango si Nigel bilang kasiyahan. Siya ay tumayo, at tulad ng isang hari na tumitingin sa kanyang mga nasasakupan, sinabi, sa palagay ko ay maaari mo na akong pakinggan na magsalita ngayon. Darating ang Imperial Envoy sa loob ng 3 araw. Sa pamamagitan lamang ng pagpasa sa kanilang mga pagsubok maaari tayong, ang maharlikang pamilya ng Jade, ay mapagkalooban ng titulo ng imperial na pamilya, at makilala bilang ika-5 pamilya ng imperial sa lupaing ito.
Ang tanging pamantayan ng pagsusulit ay ang ganap na katapatan ng iyong mga pamilya sa maharlikang pamilya ng Jade. May iba ba sa tingin dito? Ang bawat ulo ng pamilya ay biktima ng Kadoko spells na ginawa ng Dark Occult Bishop. Kahit na ang ilan ay naging walang buhay na mga puppet, sino ang maaaring magpahayag ng kanilang kawalang kasiyahan? Nang makitang walang kalaban-laban, masayang umupo si Nigel. Ang makita ang sarili kong pamilya na iginawad ang imperial na titulo sa loob ng 70 taong buhay ko sa mundo. Hindi mahalaga ang lahat. Gumawa ng mga kinakailangang pag-aayos upang mapaunlakan ang lahat ng aking mga kaibigan dito. Sila ay mananatili sa aking tirahan hanggang sa dumating ang imperial na sugo. Oo, aking Panginoon. Natapos ang piging sa tagumpay ayon sa plano ni Nigel. Nagkatinginan sina Carson at Demi bago bumulong si Carson sa earpiece. Naiintindihan mo ba ang nangyayari ngayon, Tyr? I do, Uncle York, sagot ni Tyr. Niharang ba ang lahat ng data signal sa Jade Royal Manor mula sa pagpapadala? Tama, sabi ni Carson. Walang impormasyon na maaaring lumabas mula sa loob. Sa kabutihang palad, na-set up namin ang wireless listening device na ito. Kung hindi, tayo ay mapapahamak. Sabi ni Tyr, nabanggit ni Nigel Jade na darating ang Imperial Convoy sa loob ng 3 araw. Uncle York, huwag ka munang gumawa ng kahit ano, may aalamin ako. Sigurado ka bang nakuha mo ito? Tanong ni Carson. Ang mga pag-aalinlangan ni Carson sa Tyr ay hindi dapat mangyari dahil ang ginawa ng maharlikang pamilya ng Jade ay hindi inaasahan ng sinuman. Huwag kang padalos-dalos, sabi ni Tyr. Baka maalis namin ang mga spells na ginawa sa iyo. Natigilan si Carson. Magsasalita na sana siya nang dumating ang isang gwardya mula sa maharlikang pamilya ng Jade para ihatid sila palayo. Hindi siya naglakas loob na magsalita at inakay ng mga guard, kasama si Demi at ang iba pa. Sa hotel, si Tyr at ang iba pa ay natahimik. Zyrus, Xantes, narinig mo na ang nangyari sa Jade Royal Manor. Alam ba ng alinman sa inyo kung ano ang Kadoko spell na ginawa ni Dark Occult Bishop? Tanong ni Tyr. Same time na umiling sina Zyrus Label at Xantes Meriem. Lahat ito ay masama at advanced na Kadoko spell na hindi pa namin narinig. Ituwid mo ako kung mali ako, ngunit tiyak na ang mga spelling na ito ay natutunan mula sa Kadoko scripture. Ito mismo ang dahilan kung bakit ang maharlikang pamilya ng Jade ay dumaan sa lahat ng problema upang agawin ang kasulatan mula sa Maddox Village, sabi ni Tyr. Kabanata 1105. Antidote. Sina Zyrus Label at Xantes Meriem ay dumating sa parehong conclusion. Nagmamadaling sumagot si Zyrus, Boss, ang Kadoko scripture at ang Maddox scripture ay dating iisang volume ng literatura. Ang una ay nagdedetalye kung paano mag-spells, habang ang huli ay naglalaman ng mga antidote sa nasabing spells. Sa makatuwid, dahil ang mga spells na ginawa ng Dark Occult Bishop ay nagmula sa Kadoko scripture, ang antidote ay matatagpuan sa Maddox scripture. Tama ka. Tumango si Tyr. It's up to you now. Naiintindihan. Sinimulang pag-aralan ni Zyrus at Xantes ang mga nilalaman ng Maddox scripture. Dahil ayaw mang istorbo, kinuha ni Tyr ang phone niya at pumunta sa kabilang kwarto. Ang tagal ko nang natanggap ang tawag mo, Kuya Tyr. Narinig ang boses ni Dixon Watt nang magkadugtong ang tawag. Tila nasa sobrang saya ng kalooban niya. Natagpuan mo ang Holy Eye Silkworm, hindi ba? Naku, dapat dumating si Lolo sa Northern Rafinesque habang nagsasalita kami, tila dumalo sa pagdiriwang ng kaarawan ni King Jade. Nakita mo ba siya? Long story short, Dixon, may nangyari sa lolo mo. Maraming bagay ang kailangan mong gawin ngayon, sagot ni Tyr. Ano, anong ibig mong sabihin? Naging emosyonal agad si Dixon. Kumusta na ang lolo ko, Kuya Tyr? Nagmamadaling nagpatuloy si Tyr, calm down, Dixon, listen to me. Sinabi niya kay Dixon ang buong kwento sa isang napakamaikli at maikling paraan. Matapos marinig ang buong kwento, nahulog si Dixon sa isang mahabang katahimikan. I'm giving you a task, Dixon. Spread the news among all family of the South. I want them to bring their best fighters over in 3 days. Remember, everything has to be done behind the scenes. Nalaman ito ng maharlikang pamilya ng Jade, ang iyong lolo at ang iba pa ay malalagay sa matinding panganib. Naiintindihan ko, Kuya Tyr. Kahit na ang lahat ng inaalala ni Dixon ay ang paghamon sa pinakamahusay na mga manlalaban sa mundo, at kahit na siya ay tila hindi nakakonekta sa realidad paminsan-minsan, siya ay maaasahan kapag ang mga bagay ay nagkagulo.
Pagkatapos noon, tinawagan ni Tyr si Draco Summers at sinabi sa kanya ang parehong bagay. Nais niyang ipaalam ng kanyang ama sa lahat ng hilagang pamilya ang bagay na iyon at palihim silang pumunta sa Northern Rafinesque. Kasabay nito, inutusan niya sina Draco Summers at Finley Willow na ipalaganap ang balita sa silangan at kanluran gamit ang kanilang sariling network. Ang maharlikang pamilya ng Jade ay nag-set up ng isang napakalaking plot at gagamitin iyon ni Tyr sa kanyang kalamangan. Ito rin ay para ipaghiganti ang massacre sa Maddox Village. Sa sandaling sumiklab ang kaguluhan sa maharlikang pamilya ng Jade, magiging mas madaling mahanap ang Holy Ice Silkworm sa kabila ng kaguluhan. Matapos ang mga pag-aayos, ang tanging magagawa ni Tyr ay maghintay para sa pag-unlad ni Xanthus at Cyrus. Ang Maddox Scripture ay ilang pahina lamang ang kapal, ngunit ang kaalamang nakapaloob dito ay malawak at malalim. Ang pag-unawa sa banal na kasulatan ay hindi madaling gawain para sa parehong Xanthus at Cyrus. Sa kabutihang palad, sila ay napakahusay na mga spellcaster ng Kadoko. At sa kanilang nakatarget na paghahanap, tumagal lamang sila ng 24 na oras upang magawa ang antidote sa parehong vampiric spell at puppet spell. Nakahanap kami ng solusyon, boss, ngunit kailangan naming subukan ito upang makita kung ito ay talagang gumagana. Napaisip si Tyr. Ilang oras ang kailangan mo para maihanda ang antidote? Sumagot si Cyrus, nakahanap kami ng isang diskarte at ang proseso ng pagbabalangkas ay hindi mahirap. Gayunpaman, kakailanganin naming bumalik sa Maddox Village. Ayon kay Xanthus, mayroong isang underground storehouse kung saan ang karamihan sa kanilang mga halamang gamot, Kadoko parasites, at apparatus ay ito ang tanging lugar na maaari nating gawin ang antidote. I see. Gaano katagal ang kailangan mo? Tanong ni Tyr. Ang antidote ay magiging handa sa gabi. Tumingin si Tyr sa kanyang relo bago sinabing, mayroon tayong 10 oras bago sumapit ang gabi, bilasan ang paglalakbay. I'll try my best to contact Carson para maging handa sila kapag handa na ito. Kapag handa na ang antidote, dadalhin ito sa kanila para masubukan nila ito para sa atin. Naiintindihan. Nagrente sila ng kotse at nagtungo sa Maddox Village sa lalong madaling panahon. Kahit na ang nayon ay nawasak ng maharlikang pamilya ng Jade sa isang sunog, ang kamalig sa ilalim ng lupa ay naligtas at nanatili sa ilalim ng antas ng lupa. Ang nayon ay walang iba kundi mga guho na ngayon. Bilang karagdagan, ang isang mass grave ay hinukay ng mga taong ipinadala mula sa maharlikang pamilya ng Jade upang alisin ang lahat ng bakas ng massacre. Kahit liwanag ng araw, nagbibigay ito ng nakakatakot na vibe. Sa pagtingin sa mga labi ng dati niyang tahanan, libu-libong emosyon ang bumaha sa isipan ni Xanthus. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao habang nanginginig ang kanyang katawan. Sa takot na may gawin siyang hindi nararapat at maantala ang kanilang pag-unlad, nagmamadaling inaliw ni Cyrus ang binata, hindi ito ang oras ng kalungkutan, Xanthus. Magtiwala ka sa amo, ipaghihiganti niya ang Maddox Village. Ma'am. Pinunasan ni Xanthus ang isang luha sa gilid ng kanyang mata. Nasa likod mismo ng bahay ng pinuno ang underground na kamalig. Dati, siya lang at ang mga matatanda ang pinapayagang makapasok. Tara na. Oo naman. Dumating sila sa likuran ng tirahan ni Haring Miriam at agad na hinanap ang kamalig. Bago sila makapasok, kailangan nilang linisin ang lahat ng kalat na nakatambak sa itaas ng trapdoor. Pagpasok, naamoy ni Cyrus ang amoy ng mga halamang gamot. Binuksan nila ang kanilang mga flashlight at nakakita ng maraming tradisyonal na halamang gamot na nakaimbak dito, marami sa mga ito ay mahalaga sa pagbuo ng Kadoko spells. Bukod pa riyan, maraming Kadoko parasites sa paligid, lahat ay nakatago sa mga garapon na salamin. Dahil ginawa ni Haring Miriam at ng kanyang mga tao, natural, ang mga parasito na ito ay ginamit para magligtas ng mga buhay, hindi para pumatay. Ang parehong mga uri ng Kadoko spells ay naglalaman ng magkatulad na mga batayang sangkap at naiiba lamang sa paraan ng paggamit ng mga ito. Ito lang ang meron tayo dito sa Maddox Village, Sister Cyrus. Dapat ay makagawa tayo ng antidote sa mga bagay na matatagpuan dito. Tumango si Cyrus at nagsimulang maghanap sa mga halamang gamot at paninda. Inabot sila mula alas 10 ng umaga hanggang huli ng gabi, ngunit matagumpay nilang na-formulate ang antidote gamit ang mga sangkap at kagamitan na matatagpuan sa nayon. Kabanata 1106. Paglusot. Sa isang malaking garapon ay hindi mabilang na mga parasito ng Kadoko, transparent at malinaw, tulad ng mga kristal.
Si Cyrus Label at Xantes Meriem ay hindi pa nakakita ng ganoon sa kanilang buhay. Sa katunayan, nahirapan silang paniwalaan na sila mismo ang lumikha nito. Tapos na ang antidote, Ate Cyrus. Ngunit gagana ba ito? Sabi ni Xantes. Hindi ko alam. Umiling si Cyrus. B0S and are testing it out at Jade Royal Manor tonight. Habang nagsasalita siya, naglabas siya ng isang Kadoko parasite mula sa garapon. Lumipad ang surot at sumayaw sa paligid nila na parang isang maliit na snowflake. Pumunta ka. Isang mahinang ungol ang pinakawalan ni Cyrus, at ang Kadoko parasite ay lumipad ng malayo bago sumabog sa puff ng puting ambon. Let's go? Xantes? We don't have much time? Sabi ni Cyrus. Ma'am. Dala ang kamakailang ginawang antidote, bumalik sila sa Cure City. Sa pamamagitan ng wireless communication device, ipinadala ni Tyr ang lahat kay Carson. Nalaman niya mula sa Southern Lord na hindi pinaghigpitin ng maharlikang pamilya ng Jade ang pagbabago ng mga pinuno ng pamilya sa kabila ng pagkakakulong sa kanila. Ang maharlikang pamilya ng Jade ay nagbukas ng isang bagong villa compound na inilagay doon ang lahat ng kanilang nakuha. Hindi pinaghigpitin ng pamilya ang paggalaw ng mga ulo ng pamilya sa loob ng perimeter, ngunit hinaranggan nito ang lahat ng signal ng data na pumapasok mula sa labas ng mundo. Kasabay nito, ang perimeter ng compound ay lubos na pinatibay at binabantayan na kahit isang langaw ay hindi makapasok ng hindi napapansin. Buong araw na gumagala si Carson sa compound ng villa, binanggit ang lahat ng kanyang naobserbahan, kabilang ang mga lokasyon ng mga surveillance camera at lahat ng mga gwardya. Pagkatapos ay ipinasa niya ang lahat ng impormasyong ito kay Tyr sa pamamagitan ng wireless listening device. Gamit ang intel na ibinigay ni Carson, inilipat ni Tyr ang lahat ng iyon sa isang mapa at nagsimulang mag-aral. Inabot siya ng ilang oras, ngunit kalaunan ay natuklasan niya ang pinakamahinang punto ng depensa. Bago pa man tuluyang magdilim ang kalangitan, sa wakas ay bumalik sina Xantes at Cyrus sa hotel dala ang kanilang antidote. Paano nangyari, Xantes, Cyrus? Tanong ni Tyr. Kinuha ni Cyrus ang garapon na naglalaman ng antidote. We concocted this according to what was written in the Madex scripture. We don't know how effective it is though. Dinadala ko ito sa Jade Royal Manor ngayong gabi, sabi ni Tyr. Sasama ako sayo, alok ni Cyrus. Hindi. Umiling si Tyr. Sobrang higpit ng seguridad, maiiwasan ko ang pagbabantay nila kung pupunta ako ng mag-isa, ngunit hindi ako sigurado kung sasama kayo. I suppose you are right. Walang ibang sinabi si Cyrus. Nakakita siya ng maliit na garapon ng porselana at inilipat ang ilan sa malakristal na Kadoko ng mga parasito sa garapon. Upang alisin ang spellcast sa mga taong iyon, bitawan lang ang mga bug na ito kapag nakita mo sila. Naiintindihan. Kinuha ni Tyr kay Cyrus ang maliit na porcelain jar at maingat itong iniligpit. You've been working for the past 2 days, get some rest. Tonight, I'll take it from here. Oo naman. Sa ilalim ng takip ng kadiliman, dumating si Tyr sa Jade Royal Manor. Si Carson at ang iba ay ginanap sa isang villa sa tabi ng manor, na orihinal na ginamit upang mag-host ng mga bisita at bisita. Nakasakir ang buong paligid ng villa na may nagbabantay mula sa maharlikang pamilya ng Jade tuwing 10 metro. Bukod pa riyan, nagpatrolya ang mga grupo ng mga gwardya sa labas ng compound. Ang labas at loob ay parehong masyadong mahigpit. Sa sinumang regular na tao, ang pagsasaayos ng pagtatanggol na ito ay ganap na hindi malalampasan. Kahit na ang isang makapangyarihang mandirigma ay hindi matiyak na hindi sila matutuklasan pagkatapos nilang makapasok. Si Tyr, gayunpaman, may kakaibang abilidad. Ang pagpasok sa villa ng hindi natuklasan ay medyo madali para sa kanya. Matapos tingnan ang mapa na inihanda mula sa intel na ibinigay ni Carson, naglakad siya sa labas ng perimeter ng villa, patungo sa likod ng gusali. Ito ang lugar kung saan ang inilaan na surveillance at lakas tao ay medyo mahina kaysa sa iba. Nakahanap ng siwang si Tyr at mabilis na pumasok sa compound. Sa hindi kalayuan, nakatayo ang dalawa sa mga gwardya ng maharlikang pamilya ng Jade. Pagkapasok ni Tyr sa compound ng villa, biglang kinilig ang isa. May napansin ka bang lumilipad papunta sa villa? Nasisiraan ka na ba ng bait? Tumingin sa kanya ang ibang guard na parang siya ang pinakamalaking walang alam. May mga bantay at surveillance camera kung saan-saan dito, paano may lilipad? Mukhang lalaki, giit ng unang gwardya. Nagmura ang isa pang guard, bakit hindi mo sabihin na multo yan?
Stop kidding around and get back to your post. We'll be dead if we screw this up. Tahimik lang ang unang gwardya ngunit hindi napigilan ang kakaibang pakiramdam ng may pumapasok sa compound. Si Tyr, na ngayon ay nasa loob, ay umiwas sa mga surveillance camera ayon sa inihanda niyang mapa. Hindi nagtagal ay nakarating na siya sa kinaroroonan ni Carson. Sa labas ng bilya, gumawa si Tyr ng ilang huni at isang tugon ang narinig pagkaraan ng ilang sandali. Ito ang code signal na napagkasunduan ni Tyr at Carson noon pa man. Maririnig ang boses ni Carson na nagmumula sa balkonahe ng ikalawang palapag. Pagangat ng ulo, nakita ni Tyr sina Carson at Demi na lumalabas sa balcony. Walang lingon-lingon, tumalon siya pataas at lumapag sa balkonahe. Parang hindi umubra sa kanya ang gravity. Si Uncle York, Master Watt, si Tyr ay agad na binati ang dalawang matanda. Tumango sila, habang sinasabi ni Carson, may surveillance sa paligid, Tyr, na may mga kamera na naka-install sa bawat sulok ng villa. Ito lang ang lugar na hindi napanood, dito lang tayo magkikita. Dagdag pa, ang mga gwardya ay umiikot bawat ilang minuto. Wala tayong masyadong oras. Naiintindihan ko. Tumango si Tyr. Mukhang ganap na handa ang maharlikang pamilya ng Jade para sa kanilang imperial title conferral. Sumagot si Carson, tama, hindi ko maisip kung paano pa rin sila nahuhuli sa buong pagiging isang bagay ng imperial na pamilya. Anong taon tayo nakatira? Anyway, nabanggit mo na mayroon kang antidote, totoo ba? Siyempre naman, pagtibay ni Tyr. Kabanata 1107. Ang pagsubok. Sinabi ni Tyr, lubos mong nalalaman kung ano ang nangyari sa Maddox Village. Upang makuha ang Kadoko Scripture at makapagbigay ng mga spelling sa lahat ng mga ulo ng pamilya, ang maharlikang pamilya ng Jade ay naglaro ng mahabang laro. Natagpuan nila ang kasulatan sa libingan ng santo ng Maddox. At ako ang taong kumuha nito mula sa loob. Gayunpaman, ang hindi nila alam ay mayroong dalawang bahagi sa banal na kasulatan, ang isa ay para sa mga spells, ang isa ay upang sirain ang mga ito. Itinago ko ang huli sa simula pa lang. Nagmamadaling nagtanong sina Carson York at Demi Watt, nakabuo ka ba ng antidote batay sa nakasulat sa banal na kasulatan? Nandito lang sa maliit na porcelain jar na ito. Hindi ko alam kung gumagana kaya kailangan kong gumawa ng kaunting eksperimento sa iyo, sabi ni Tyr habang inilalabas ang garapon na naglalaman ng antidote. Ang dalawang matanda ay sumulyap sa isa't isa ng likas. Natatawang sabi ni Demi, I don't have too long to live now, let me be the test subject. Nagmamadaling umiling si Carson. Hindi, gagawin ko, Master Watt. Isa kang alamat sa komunidad ng martial arts sa Timog. Hindi ka maaaring gumawa ng isang bagay na napakapanganib. You are the Southern Lord, Carson. I'll do it. I insist, sagot ni Demi. Parehong maalalahanin sina Demi at Carson at gusto nilang ipagsapalaran ang kanilang sarili sa halip na hayaan ang iba na gawin ito. Gayunpaman, habang sila ay pabalik-balik, pinilipit ni Tyr ang garapon ng porselana at lumipad ang dalawang kristal na bog. Habang si Demi at Carson ay kitang-kitang nalilito, ang mga kristal na bog ay lumipad sa itaas ng kanilang mga ulo at sumabog sa mga puff ng puting ambon. Sabik na tumingin si Tyr sa mga matatanda. Ano ang pakiramdam mo? Nasira ba ang spell? Parang may naalala si Demi sa sinabi niya, we are affected with the vampiric spell, but it is not activated yet. That's why we don't know if the antidote worked. Marahil ay dapat mong tawagan si Dark Occult Bishop para magawa niyang buhayin ang mga spells, at pagkatapos ay makikita natin kung talagang gumagana ang antidote. Halatang nagbibiro si Demi nang imungkahi niyang hanapin nila si Dark Occult Bishop. Ang kanilang kasalukuyang sitwasyon ay walang silbi sa pagsubok sa bisa ng antidote. Dapat nating ipatapos si Master Lund o Case Jones, sabi ni Carson. Mayroon silang parehong vampiric spell at ang puppet spell sa kanila. Kung magising natin sila, dapat malinaw na ang antidote na gumagana. That works. Saan ko sila mahahanap? Tanong ni Tyr. Sumagot si Carson, lahat mula sa timog ay matatagpuan sa loob ng mga dingding ng mga villa na ito. Gayunpaman, si Master Lund at ang iba pa ay parang mga zombie na puppet at may posibilidad na mag-react ng marahas. Dapat mong puntahan siya. Bago pa pumayag si Tyr, mabilis na sumingit si Demi, you can't expose yourself, Tyr. I'll do it. Ihahatid ko si Master Lund. Si Demi ay isang napakalakas na tao, kahit si Tyr ay hindi maarok ang lalim ng kanyang husay. Hanggat hindi na-activate ang vampiric spell, hindi maaapektuhan ang kapangyarihan ni Demi. Hindi naman tumanggi sina Tyr at Carson.
Mag-ingat ka, Master Watt. No worries, it's easy as pie. Hintayin mo ako, babalik ako. Ngumiti si Demi. Gagawin. Tumalikod si Demi at pumunta sa tinutuluyan ni Master Lond. Ilang minuto lang ang lumipas bago siya bumalik kasama si Master Lond sa kanyang mga balikat na halatang nawala ng malay ng matanda. Salamat, Master Watt. Sana hindi ka mahirapan, sabay na sabi ni Tyr at Carson. Ngumiti si Demi. Go easy on the small talk, gisingin na natin siya. Matapos bigay ni Demi si Master Lond ang isang tiyak na punto ng acupuncture sa kanyang katawan, mabilis na nagkamalay ang huli. Bagaman gising siya, nanatili ang manhid na ekspresyon at walang buhay na mga mata ni Master Lond. Mahigpit siyang nakatayo sa pwesto na parang tuod ng kahoy. Kung hindi dahil sa paninindigan ni Cyrus Label na maaring masira ang spell, handa na si Tyr na maniwala na ang utak ni Master Lond ay tuluyan ng nilamon ng mga parasito. Walang pag-aalinlangan, binuksan ni Tyr ang garapon ng porselana, at lumabas ang dalawang malakristal na Kodoko parasite, na lumilipad papunta sa ulo ni Master Lond. Ang mga bug ay sumabog sa itaas ng kanyang ulo tungo sa isang puting ambon, pumasok sa kanyang ilong na parang nilalanghap niya ang mga ito. Tumingin sila kay Master Lond, sabik na naghihintay sa kanyang tugon. Gayunpaman, lumipas ang 10 segundo, 20 segundo, 1 minuto, 2 minuto. Pagkalipas ng 3 buong minuto, si Master Lond ay nanatiling nakaugat sa lupa nang walang anumang ekspresyon sa kanyang mukha. Napatulala ang tatlo. Nabigo ba ang antidote? O nagawa bang lumunin ng mga parasito na inilabas ng Dark Occult Bishop ang utak ni Master Lond, na ginagawang walang silbi ang lahat ng pagsisikap sa pagsadjep sa hinaharap? Bigla nilang napagtanto ang kalubhaan ng sitwasyon. Biglang dumaan sa ibaba ang isang pares ng mga gwardya. Ang nangunguna ay isang Silver Swallow. Bumagsak kaagad si Tyr sa sahig matapos maramdaman ang kanilang mga galaw. Pagkatapos niyang gawin iyon, kumikinang ang mga flashlight sa balkonahe. Hindi pa ba huli ang lahat para lumabas ngayon? Tanong ng Silver Swallow sa kakaibang tono, halatang kainahinala. Agad na binatukan ni Demi, ano naman? Napakalawak ba ng kontrol ng Jade Royal Family na kontrolado pa nila kung anong oras tayo matutulog? Hindi ako makatulog at kailangan ko ng sariwang hangin, may problema ba? Syempre hindi. Ang nangingibabaw na ugali ni Demi at ang mapang-akit na aura ay agad na nanag sa mga gwardya, na nagpa siya na huwag nang mag-usisa pa. Aalis na sana ang Silver Swallow nang marinig niyang sinabi ng kanyang nasasakupan, walang masama kung makalanghap ng sariwang hangin, sir, pero hindi ba't may puppet spell ang taong iyon sa kanya? Kailangan din ba ng manika ang sariwang hangin? Kabanata 1108. Nagising si Master Lond. Tumigil ka. Nag-iba ang ekspresyon ng Silver Swallow habang mabilis niyang sinindihan ang kanyang flashlight kay Carson York, Demi Watt, at Master Lond muli. Nang bumagsak ang kanyang tingin kay Master Lond, sumangot ang Silver Swallow. Hindi ba siya nasa puppet spell? Hindi siya makapag-isip at isa lang siyang zombie. Sinasabi mo ba sa akin na kailangan niya rin ng sariwang hangin? Nang marinig nila iyon ay nagbago ang ekspresyon ni Carson at Demi. Dahan daw ang hinugot ni Tyr na nakahandusay sa sahigang armor dagger. Malalantad sila sa lalong madaling panahon. Ang naiisip lang ni Tyr ay kung paano ilabas ang mga gwardya nang hindi nakakakuha ng atensyon. Ang kapaligiran ay naging lubhang tense. Nang akmang sasalakayin si Tyr, si Master Lond, na hanggang ngayon ay walang emosyong ekspresyon sa kanyang mukha, ay nagpakawala ng malaking dagandong. Agad na nangingibabaw ang galit sa kanyang ekspresyon. Anong sabi mo? Sinong zombie dito ha? I dare you to say it again. Sigaw ni Master Lond. Agad na ibinalik ni Tyr ang armor dagger sa kaluban nito. Ang sabihing nagulat sina Demi at Carson ay isang maliit na pahayag. Ang antidote ay talagang gumana. Nagulat din ang mga lalaki sa ibaba. Ang pagdinig sa pagtanggi ni Master Lond ay nagpawi sa lahat ng mga hinala sa kanilang isipan. Pagkatapos ng lahat, ang isang biktima ng puppet spell ay walang anumang emosyon, hindi katulad ni Master Lond. Agad na humingi ng paumanhin ang Silver Swallow, ikinalulungkot ko ang panghihimasok. Kahit na si Carson, Master Lond, at ang iba pa ay mga bilanggo ng maharlikang pamilya ng Jade, sila ay mga kilalang tao pa rin sa kanilang sariling karapatan. Ang maharlikang pamilya ng Jade ay nag-iingat sa pagkakasala sa kanila at sa gayon ay tinatrato sila ng magiliw. Ngumuso si Master Lond at itinoon ang atensyon sa mga gwardya, na mabilis na umalis. Nang mawala na sila sa paningin ay tumayo si Tyr.
Gising ka na sa wakas, Master Lond. Parehong nakahinga ng maluwag sina Carson at Demi. Naguguluhan pa rin si Master Lond. Ang gulo ng utak ko. Bakit ako nandito? Akala ko ba nasa birthday celebration tayo ni Nigel Jade? Tila, wala siyang maalala kung ano ang nangyari pagkatapos i-cast ang puppet spell. Mabuti na lang at matalas ang instincts ni Master Lond para ilihis ang atensyon ng mga gwardya. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Carson, ang Dark Occult Bishop ay may kasamang dalawang Kadoku spell, ang Vampiric spell at ang puppet spell. Nakuha mo ang puppet spell sa iyo, ngunit natagpuan ni Tyr ang panlunas. Kailan ka dumating, Tyr? Natarante si Master Lond kay Tyr. Saan mo nakuha ang antidote? Iyon ay hindi nauugnay ngayon, sabi ni Tyr, ang pagbabalik mo sa kamalayan ay nangangahulugan na ang antidote ay gumagana. Habang nagsasalita siya, ibinigay ni Tyr kay Carson ang garapon ng porselana at idinagdag, kunin mo ito, Uncle York, sige at alisin ang mga spells sa lahat ng mga ulo sa timog. We'll leave the rest as is for now, kung sakaling may mga traidor sa kanila. At saka, hindi ko dinala ang natitirang gamot sa akin. The day after tomorrow is the Jade Royal family's ascension to the throne, tuturuan natin sila ng leksyon. Of course, pagsang-ayon ni Carson. Bago ko makalimutan, nakipag-ugnayan ako sa iba pang mga kilalang pamilya. Ipinadala nila ang kanilang mga mandirigma dito at aatake sa sandaling mabaigo ang pag-akyat. Ang maharlikang pamilya ng Jade ay mawawala sa balat ng lupa, magpakailanman. Isang hangin ng matinding puot ang lumabas sa katawan ni Tyr habang nagsasalita ito. Ang pagnanais mo bang lipulin ang maharlikang pamilya ng Jade ay nagmula sa nangyari sa Maddox Village? Tanong ni Carson. Tumango si Tyr. Mas masahol pa sila sa mga hayop. Paano sila nakagawa ng mga karumal-dumal na krimen? Bawal silang umiral sa mundong ito. Matapos ipaliwanag ang lahat, pinili ni Tyr na hindi na manatili at mabilis na bumalik sa hotel. Kinabukasan, nakipag-ugnayan siya kina Dixon Watt at Louis Lond. Hindi lang iyon, ipinadala rin nina Draco Summers at Finley Willow ang kanilang pinakamahuhusay na manlalaban sa Northern Raffinesque bilang mga reinforcement. Sa loob lamang ng 2 araw, ang iba't ibang kilalang pamilya sa paligid ng mainland ay nagpadala ng kanilang pinakamalakas na mandirigma. Ang mga taong dumating ay iba-iba ang bilang. Tila hindi sapat ang ipinadalang puwersa ng bawat pamilya. Gayunpaman, sa halos 100 pamilya na gumagawa ng parehong bagay, ang mga numero ay mabilis na nadagdagan sa isang mabigat na puwersa. Sa makatuwid, imposible para sa maharlikang pamilya ng Jade na hindi mapansin ang pagpasok ng napakaraming bilang ng mga mandirigma sa Northern Raffinesque. Maaga sa umaga ng araw ng pag-akyat ng maharlikang pamilya ng Jade, maagang nagising si Nigel. Sinukli niya ang kanyang buhok at nagsuot ng isang set ng damit na parang damit ng emperador. Isang lalaking nasa early 50s ang pumasok sa kwarto. Siya si Zachariah Jade, ang panganay na anak ni Nigel. Nakahanda na ang lahat, padre. Nakatanggap kami ng impormasyon mula sa Crits of Mainland na nagsasabing darating ang Imperial Envoy ng alas 9 ng umaga. Magaling. Tuwang-tuwa si Nigel. Sa wakas, pagkatapos ng lahat ng mga taon ng pagsisikap, dumating kami sa pinakahihintay na araw mismo. Nagpatuloy si Zachariah, mayroon din akong masamang balita para sa iyo, ama. Ano ito? Kumunat ang noo ni Nigel. Sumagot si Zachariah, maraming tagalabas ang nakapasok sa Northern Raffinesque nitong mga nakaraang araw. Nahuli namin ang 2 sugo, at nalaman namin na ang lahat ng mga taong ito ay mga mandirigma na ipinadala mula sa iba't ibang kilalang pamilya. Nagdilim ang ekspresyon ni Nigel. Ilan? Marami. Si Zachariah ay may mataimtim na tingin sa kanyang mukha. Natatakot akong malantad ang ating pagkakakulong sa mga pinunong ito ng mga kilalang pamilya ng Celestial Empire, padre. Buong pusong tumango si Nigel at sinabing, I've expected this. Tutal kami naman ang nag-imbite sa kanila sa pagdiriwang. 3 araw na ang nakalipas at tiyak na malalaman ng kanilang mga pamilya na may nangyaring masama. Maraming tao ang pinapunta nila, ama. Hindi natin maipagtanggol ang ating sarili kung magdedesisyon silang sumalakay, sabi ni Zachariah. Sa halip ay tumawa si Nigel. Nasa ilalim ko na ngayon ang mga pinuno at Panginoon nila, ano pa ang magagawa nila? Huwag kalimutan na tayo ang magiging ika-5 pamilya ng imperial kung magiging maayos ang pag-akyat sa langit. Pagdating ng panahon, sino ang hindi magre-respeto sa atin? Kabanata 1109. Imperial Emissary.
Dahil doon, mayabang na ipinahayag ni Nigel Jade, isang huling hakbang na lang ang natitira sa ating engranding plano para opisyal na makoronahan. Hindi natin mabitawan ang bola sa isang napakahalagang sandali. Humayo ka at ihanda ang lahat para sa akin sa pagsalubong sa pagdating ng Imperial Emissary. Oo, Ama. Lumiwanag ang madilim na gabi nang sumikat ang araw sa silangan. Dumating na ang araw para opisyal na mailuklok ang maharlikang pamilya ng Jade. Nakipag-ugnayan na si Tyr Summers kina Dixon Watt at Louis Lond. Kapag ang pamilyang Jade ay opisyal na nahalal, si Tyr ang mangguna sa pamamagitan ng pagpasok at pag-abala sa mga plano ng maharlikang pamilya ng Jade. Pagdating ng panahon, babangon at aatake ang pinakamakapangyarihang pamilya sa mundo. Tiyak na mapapawi ang maharlikang pamilya ni Jade. Alas 8 ng umaga, isang hilera ng mga luxury convoy ng 18 sasakyan ang umalis mula sa Jade Royal Manor at dumating sa labas ng gate ng lungsod ng Cure City. Bumaba si Nigel sa kotse, na sinundan ng 4 na Golden Swallow at isang Golden Purple Swallow kasama ang 18 Knights ng pamilya Jade. Nagmarcha silang lahat hanggang sa mga pintuan ng lungsod. Nakatitig si Nigel sa malayo na umaasa. Nakakuyom ang kanyang mga kamao, at namumula ang kanyang mga pisngi sa tuwa. Ang imperial na sugo ay nagmula sa sinaunang at mahiwagang pinagmulan. Ang napakalakas na Creeds of Mainland at ang 4 noble imperial families ng Imperial Capital City ay minsang nakanonize ng Imperial Envoy. Para sa mga individual na tulad ni Nigel, ang mga imperial na emisaryo ay parang mga mensahero na ipinadala ng mga Diyos. 60 taon na ang nakalilipas, nang mailuklok sa trono ang pamilya Windsor ng Imperial Capital City, minsang nagkaroon ng karangalan si Nigel na makakita ng isang sugo ng imperial. Gayunpaman, wala pang 10 taong gulang si Nigel noong panahong iyon. Bagamat malabo ang kanyang alaala, malalim na nakatatak sa kanyang puso ang kilos ng sugo ng imperyo. Mula noon ay sinabi sa kanya ng ama ni Nigel, ang hari ng Northern Raffenesque ng nakaraang henerasyon, ang mailuklok ang pamilya Jade sa trono ang tanging layunin ng ating pamilya mula ngayon. Dahil isinasa puso ni Nigel ang deklarasyon ng kanyang ama, ginugol ni Nigel ang kanyang buong buhay sa paghahanda para sa maharlikang pamilya ng Jade na dakila. Sa wakas, sa kanyang ika-7 taon, malapit na niyang makamit ang layuning iyon. Sa dekalayuan, isang motorcade ang nagmamaneho ng buong bilis bago huminto 20 metro ang layo mula sa Nigel. Bumukas ang pinto ng sasakyan at mula rito ay bumaba ang 10 tao. Kahit na magkahiwalay sila ng mahigit 20 metro, naramdaman ni Nigel at ng iba pa ang napakapang-api at makapangyarihang aura mula sa 10 individual na ito. Hindi lang din si Nigel. Maging ang Golden Purple Swallow sa kanyang tabi ay nakaramdam ng matinding panggigipit. Ang lakas ng aura. Hindi napigilan ng Golden Purple Swallow na mapabuntong hininga sa paghanga, lalo na nang dumating ang 10 individual. Naramdaman ng Golden Purple Swallow kahit papasok sila sa isang bulkan na bundok. Ang 10 tao ay ang Imperial Emissaries mula sa Creeds of Mainland. Sila ay nakasuot ng kakaiba. Masasabi pang ang archaic ang mga outfit nila. Bawat isa sa kanila ay nakasuot ng gintong balabal at nakasuot ng gintong maskara sa kanilang mukha. Ang nanguna ay mayroong pulang patayong linya sa pagitan ng mga kilay ng kanilang gintong maskara na dapat ay simbolo ng katayuan. Sa unang sulyap, ang mga taong ito ay parang naririto para kumilos sa isang opera. Gayunpaman, hindi naramdaman ni Nigel ang kahit katiting na sorpresa dahil sinasabing ang Creeds of Mainland ay ipinasa sa loob ng hindi bababa sa 100 taon at maaaring umabot sa libu-libong taon. Naalala pa ni Nigel na noong nailuklok ang pamilya Windsor 60 taon na ang nakalilipas, ganito rin ang pananamit ng mga imperial na emisaryo. Nandito na sila. Nandito na sila sa wakas. Tahimik na nanginginig si Nigel sa pinanibik habang humahakbang patungo sa grupo ng mga imperial na emisaryo. Si Nigel Jade, ang pinuno ng pamilya Jade, ay bumabati sa mga imperial emissaries. Welcome sa Northern Raffenesque. Bumaba si Nigel nang lumapit siya sa mga sugo, hindi lamang siya yumukol sa grupo, ngunit ang tono na ginamit niya ay tulad din ng isang sinaunang dukha na nakikipag-usap sa isang Panginoon. Ang ganitong tanawin ay tiyak na mahirap para sa karaniwang tao na maunawaan. Kahit na ang mga nasa kapangyarihan tulad ni Carson York ay hindi maintindihan kung gaano talaga kakilakilabot ang Creeds of Mainland. Hindi rin nila maisip kung bakit may karapatan ang Creeds of Mainland na magbigay ng emperador.
Tanging ang mga nakatayo sa ibabaw ng pyramid ng martial arts community ang maaaring magkaroon ng malalim na pagpapahalaga sa kung gaano kakilakilabot ang credo. Bahagyang tumango ang pinuno ng mga imperial emissaries bago nagtanong na ihanda na ba ang lahat. Pagsagot sa sugo, lahat ay inihanda na. Ang seremonya ng induction ay naghihintay sa presensya ng imperial na sugo, sagot ni Nigel. Mabuti. Bahagya pang tumango ang kabilang partido. May isang uri ng matayog na pagpapakumbaba sa kanilang mga kilos. Sa katunayan, mayroon silang kumpiyansa na kumilos sa ganoong paraan. Sumakay ang grupo ng mga imperial emissaries sa kotse ni Nigel at bumalik sa Jade Royal Manor. Ang kabuuan ng Jade Royal Manor ay pinalamutian ng mga parol at may kulay na mga streamer. Mukhang mas engrandi pa ito kaysa noong ikapitong pangkaarawan ni Nigel. At sa oras na ito, dinala na rin dito ang lahat ng mga pinuno ng pamilya ng mga magnate ng Celestial Empire na nasa ilalim ng house arrest. Ang maharlikang pamilya ng Jade ay hindi nagayos ng mga upuan para sa kanila. Ang lahat ay nakatayo sa hanay tulad ng mga opisyal ng korte noong sinaunang panahon. Isang mataas na plataporma ang itinayo sa pinakaharap. Mayroong isang napakagandang gintong trono na nakalagay sa ibabaw nito. Ito ay malinaw na ito ay para sa imperial na sugo. Dumating na ang mga imperial emissaries. Isang broadcast ang umalangaw-ngaw mula sa manor sa sandaling iyon na sinundan ng grupo ng 10 imperial emissaries na pumapasok mula sa labas. Si Nigel at ang iba ay nakasunod sa likuran nila habang papalapit sila sa entablado. Ito ang mga imperial emissaries na nagmula sa aristokratikong pamilya ng mainland. Agad na ibinaling ni Carson York at Master Lund ang kanilang tingin sa mga sugo. Bakit parang narito sila para mag-opera? Masyado kang maingay. Pagkatapos, si Demi Watt, na palaging kalmado at nakolekta ay biglang naging tahimik. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa grupo ng mga sugo ng imperial. Sila talaga. 60 taon na ang nakalilipas, nang ang pamilya Windsor ay dinakila, ang mga taong ito ay naroon. Ang parehong grupo ng mga tao ay nagdala sa kanila ng isang imperial na kautusan at nagpunta sa Imperial Capital City upang iluklok ang pamilya Windsor upang maging ika-4 na noble imperial family. Sa sandaling iyon, ang tren ng pag-iisip ni Demi ay nagpabalik sa kanya sa sandaling 60 taon na ang nakalilipas. Sa taong iyon, siya ay isang padalos-dalos at walang karanasan na binata sa edad na 20. Sinamahan niya ang kanyang lolo, si Baxter Watt, sa Imperial Capital City upang magpatotoo sa pagkakaluklok ng pamilya Windsor. Siya ay mapalad na nakilala ang Imperial Emissary. Bata pa si Demi noon. Hindi rin siya masyadong malakas. Nang mapansin niya ang Imperial Emissary na dumaan sa kanya, malinaw na naramdaman niya ang isang nakadurog na puwersa ng pang-aapi. Naaalala pa rin niya ito hanggang ngayon. At ngayon, 60 taon na ang lumipas, matagal nang naging supremo na eksperto si Demi, ang mapang-ipong puwersang naramdaman niya noon ay naruroon pa rin ngayon nang dumaan ang grupo ng mga imperial na emisaryo. Kabanata 11:10. Sagradong Samahan. Ano ang ibig sabihin noon? Nangangahulugan ito na gaano man kalakas ang isang dalubhasa sa komunidad ng martial arts, kapag kaharap ang isang imperial emissary, mararamdaman pa rin nila ang malakas at walang hangganang puwersa ng kabilang partido. Gaano man kalakas ang mga eksperto ng isang pamilya, sila ay mga kuliglig lamang sa mata ng mga credo ng mainland. Hindi pa nakita ni Carson York at Master Lund si Demi Watt ng napakalubha hanggang ngayon. Ang pakiramdam ng pagiging malapit sa isang kaaway ay hindi sinasadyang napabuntong hininga sina Carson at Master Lund. Carson, sabihin kay Tyr na kapag nakarating na siya sa teritoryo ng Jade Royal Family, kailangan lang niyang ilantad ang mapanlinlang na plano ng Jade Royal Family bago ang silang Royal Emissary at guluhin ang kanilang grand plan para sa trono. Sa amin at sa mga imperial na emisaryo. Nang sabihin ni Demi ang pahayag na iyon, nagpakita siya ng solemna. Ang kanyang tono ng boses ay nagpapahiwatig na ang mga imperial na emisaryo ay tunay na Diyos na nagmula sa langit na hindi pumayag sa anumang pagsuway. Kasabay nito, sumali na sina Tyr Summers kina Dixon Watt at Louis Lund. Kasabay nito, nagpadala rin sina Dixon at Louis ng kanilang mga tauhan upang makipag-ugnayan sa mga eksperto mula sa iba pang makapangyarihang pamilya. Samantala, hindi bababa sa libu-libong nangungunang eksperto mula sa mga pangunahing pamilya mula sa mainland ang nagmamadali patungo sa Jade Royal Manor. Sa sandaling nabigo ang maharlikang pamilya ng Jade na itaas, sapat na ang mga taong ito para lipulin ang maharlikang pamilya ng Jade.
Nasa sasakyan si Tyr habang nakikinig sa sinabi ni Demi kay Carson. Sa sandaling iyon, siya rin ay naging lubhang mahigpit. Kung saan, gusto ko talagang makita kung ano ang napakahusay tungkol sa maalamat na imperial na mga emisaryo ng Creeds of Mainland, sabi ni Tyr. Si Cyrus Labelle, nakatabi niya, ay bumulong. Boss, kahit gaano kalakas ang isang pamilya, tao pa rin sila. At ikaw, boss, ay isang Diyos. Hehe. Tyr flashed a faint smile. Bilasan mo, Cyrus. Sandali na lang at gising na kayo ni Xantes. Tinapik-tapik ni Cyrus ang sisidla na hawak niya at tiniyak, huwag kang mag-alala, boss. Ang Kadoko parasite na ito ay pinalakas namin ni Xantes. Hanggat mailabas natin ang parasite sa isang sandali, tiyak na makakarating tayo sa isang instant na solusyon. Mabuti. Ngayon, maglalagay tayo ng isang engranding palabas para sa maharlikang pamilya ng Jade, sabi ni Tyr. Sa sandaling iyon, sa pinangyarihan ng pagluklok sa trono ng maharlikang pamilya ng Jade. Ang grupo ng 10 Imperial Emissaries, na sinundan ni Nigel Jade at ang iba pa, ay dumating bago ang mataas na platform. Ang pinuno ng mga Imperial na emisaryo ay nakaupo sa ginintoang trono, habang ang iba pang mga sugo ay nakatayo sa isang maayos na pormasayon sa likuran niya. Isang kadre ng matataas na miyembro ng pamilyang Jade, sa pangunguna ni Nigel, ang lumapit sa mga emisaryo ng Imperial. Pagkatapos, ang pinuno ng mga Imperial na emisaryo ay nagbigay ng isang token at nagsabi, ngayon, ang Sacred Association ay kumakatawan sa mga credo ng mainland, at dumating sa secular na mundo upang iluklok ang Jade Royal Family. Naway lumapit si Nigel Jade upang tanggapin ang Imperial na kautosang ito. Oo. Nagmamadaling lumuhad si Nigel sa harap ng Imperial Emissary sa isang tuhod sa pananabik. Nang marinig ang mga salitang Sacred Association, bakas ng pagkagulat ang bumungad sa mukha ni Demi. Si Carson, na nasa tabi niya, ay nagmamadaling nagtanong, Master Watt, sa tingin mo ba ay may mali? Medyo, pero wala namang espesyal, sagot ni Demi. Naaalala ko nang itinaas ang pamilya Windsor 60 taon na ang nakalilipas, ang parehong mga emisaryo ng Imperial ay nagpakita. Gayunpaman, ang organisasyon sa likod nila ay hindi ang Sacred Association. Ito ay isang pamilya na may apelyidong Jarvis. Ang ibig mo bang sabihin ay ang mga dumarating upang magbigay ng pagkahari ay hindi mula sa parehong credo ng mainland sa bawat oras? Tanong ni Carson. Oo. Tumango si Demi. Talagang mayroong higit sa isang credo mula sa mainland na nakatago sa Celestial Empire. Maaari pang ang sabihin na sila ay marami sa bilang. Ang pagbibigay ng paghahari ay isang paraan na ginagamit ng Creeds of Mainland upang pamahalaan ang komunidad ng martial arts. Kaya, dapat silang magkaroon ng isang espesyal na pamamahagi ng mga benepisyo, kaya naman ang mga imperial na emisaryo na ipinadala sa bawat oras ay naiiba. Wala na sa mga ito ang mahalaga, sabi ni Carson. Hindi namin ganap na maabot ang antas na iyon sa aming mga kasalukuyang kakayahan. Tama. Tumango rin si Demi. Gayunpaman, may isang tao na sa huli ay kailangang mag-cross ang landas sa Creeds of Mainland. Natigilan si Carson habang nagtanong, Master Watt, ang taong tinutukoy mo ay si Tyr Summers? Oo. Tama ka. Napatingin bigla si Demi sa Longit. Minsan sinabi sa akin ng aking lolo na sa mundong ito, may isang taong lilito na masira ang tanikala ng kombensyon. Alam kong lumitaw ang taong ito nang makita ko si Tyr. Sa sandaling iyon, sa ibabaw ng entablado, malamig ang mukha ng imperial na emissary habang ang kanyang tingin ay dumaan sa masa ng mga taong namuno sa makapangyarihang mga pamilya sa Celestial Empire. Nagtanong siya ng makahulugang tanong, Nigel Jade, ang mga henero ba ng Celestial Empire ay sumusunod sa maharlikang pamilya ng Jade? Nagmamadaling sumagot si Nigel, ang pagsagot sa kagalang-galang na sugo ng imperyo ay isang katiyakan. Ang unang kondisyon para madakila ang isang pamilya ay ang magpasakop sa pinakamakapangyarihang mga pamilya sa mundo. Naglakas loob lang akong imbitahan ang kamahalan dito ngayong pinag-isa na ng maharlikang pamilya ng Jade ang pinakamakapangyarihang pamilya sa mundo. Mabuti. Bahagyang tumango ang Imperial Emissary. Gayunpaman, ang kanyang tono ay biglang nagbago sa loob ng susunod na segundo habang siya ay nagpatuloy, sinasabi mo na ang pinakamakapangyarihang mga pamilya sa mundo ay sunod-sunyerin sa maharlikang pamilya ni Jade. Gayunpaman, bakit hindi lumuluhod ang iyong mga nasasakupan kapag ikaw, Nigel Jade, ay nakaluhod? Totoo nga, ang mga imperial na sugo mula sa Creeds of Mainland ay matayog.
Akala talaga nila luluhod para sa kanila ang mga namamahala sa makapangyarihang pamilya sa mundo. Nanginginig ang puso ni Nigel habang nagmamadaling lumingon para tingnan ang mga taong nasa kapangyarihan ng maraming mga henero sa ibaba. Lumuhod. Utos niya. Biglang nagpakita si Dark Occult Bishop at nagpakawala ng mahinang ungol. Ang mga Nalasan ng Puppet Kedoko ang unang lumuhod, na sinundan ng mga taong nasa kapangyarihan na Nalasan ng Vampiric Spell, na walang pinipili sa ilalim ng banta ng Dark Occult Bishop. Iniisip mo talaga ang iyong sarili bilang emperador. Bagamat maraming makapangyarihang tao sa pinangyarihan ng Nabalisa, hindi sila nang ahas na lumaban. Kung tutuusin, nasa kamay na ng maharlikang pamilya ni Jade ang buhay nila. Pagkatapos lamang na makitang lumuhad ang mga henero na may kapangyarihan sa ibaba ay tumango ang Imperial Emissary sa kanyang ulo bilang kasiyahan. Muli siyang naupo sa ginintoang trono, pagkatapos ay gumawa ng isang balumbon na parang isang utos ng Imperial. Si Nigel Jade, hari ng Northern Raffenesque, ay tumanggap ng utos ng Imperial. Walang katumbas na tuwa si Nigel at agad na humakbang at yumoko. Maraming salamat sa Imperial Envoy. Nagpatuloy ang Imperial Emissary, kung makumplito ng maharlikang pamilya ng Jade ang enthronement ngayon, ikaw ay opisyal na magiging ikalimang pamilya ng Imperial ng mainland. Ikaw ay magiging tagapagsalita ng Creed sa mainland pagkatapos maging isang Imperial family. Kasabay nito, matatanggap mo rin ang pamana ng Credo bilang mga regalo at mapoprotektahan ng Credo. Nigel Jade, talagang handa ka bang itaas ang maharlikang pamilya ng Jade?